Ay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan kong Manileño. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at malusog na pangangatawan habang kayo ay nanonood sa inyong kani-kaniyang bahay. Welcome po sa ating regular reporting ng katatayuan ng ating minamahal na lungsod at ang ating mamamayan. Lalo na sa kinakaharap ating suliranin tungkol sa COVID-19. The last time that we reported to you is about a little less than 24 hours ago. But now I would like to report to you, mga kababayan, no? Una, yung tungkol sa ating mga pasyente. As of 3 p.m. kaninang hapon, tayo po ay nag-conduct ng regular directional meeting, which is the weekly. No, as you all know, we have a weekly directional meeting with regard to sa mga department heads ng inyong pamahalang lungsod. But on a daily basis, every 6 and 12 hours, meron tayong tinatawag na directional meeting with our health sectors, no? Yung ating mga nasa frontliner. And as we all know, ang City of Manila is, I think, the only city in the country na nagmamay-ari ng 6 na lokal na ospital, no, sa isang LGU. Tayo rin ang may kauna-unahan na itatag na Manila Infectious Disease Control Center na napapanahon sa ating kalalagayan ngayon, no, tungkol dito sa COVID-19. Kagabi po ay akin na iulat sa inyo, ito po, no, yung opisyal pa lamang at naghihintay pa tayo ng panibagong opisyal na resulta ng mga tines na PUI at bukas sa bukas po muli i-update namin kayo. Pero as of now, 13 po pa rin ang ating confirmed COVID-19 virus carrier. At ang 4 po dyan ay nasa Santa Ana Hospital at yung iba naman po ay nasa kani-kaniyang private hospital na nasa loob ng Maynila. Ito 13 out of X number sa National Government DOH list, no, ay mga taga-lungsod ng Maynila. At yung 4 naman, ganun pa rin, na hihintay pa rin tayo ng resulta ng reconfirmation ng kanilang, kung talagang wala na silang COVID-19 virus sa kanilang kalusugan o sa katawan. Pero sa kasalukuyan po, mabuti po ang kanilang kalalagayan pag pinag-usapan ay kalusugan. Mga kababayan, masyado pong lumobo ang ating PUIs ngayong araw na ito. In less than 24 hours, 13 ang nadagdag na PUIs sa lungsod ng Maynila na ating mga kababayan. At 4 po sa kanila ay sumakabilang buhay na at dala ng kanilang mga pre-condition what we call, meron silang tinatawag doon sa medical term, pre-condition situation. Ibig sabihin may mga sakit, diabetes, sa puso, sa asthma, and so on and so forth. In behalf of the city government of Manila, kami po ay nakikiramay sa mga pamilya ng naulila. No? At kaya po mga kababayan, nakita niyo po yung paglobo. Malaki po. Isa lang po ang ibig sabihin niya ay ito ay marahil ang dahilan kung bakit talagang naghihigpit ang inyong pamahalaan na yung ating social distancing, yung limiting people to be outside of their respective houses. Kasi ang transmission ay nasa atin na. At ang paglago niyan ay
dahil sa ating mga kinikilos at gawain. Na nakalulungkot na may ilang pang mga kababayan natin na para bang baliwala sa kanila itong ating kalaban. Tandaan po natin ang ating kalaban ay hindi po natin nakikita. Minsan po ay talagang minsan akala mo wala o tinatawag nilang asymptomatic. Pero ikinikipit balikat ng ilan natin, ayun, gabing-gabi may nagbabasketball, may nagiinuman, o tambayan dito, tambayan doon. Wag po. Seryosohin niyo po ito. Wala pong gamot ito. At baka bandang huli magsisi kayo pa ang dahilan kung bakit nahawa ang inyong mga mahal sa buhay. Konting sakripisyo lang, mga kababayan. Tiisin lang natin. This is the only way so far. This is the call of our national government. We should follow. Kailangan natin sumunod, mga kababayan. Kailangan. Napapanahon na. But be that as it may, huwag naman kayo mag-alala. Ang inyong pamahalang lungsod ay hindi naman po titigil. No? Hindi po tayo titigil. Hindi po namin kayo iiwan. Agapay niyo po kami. Kung sakripisyo sa inyo ang manatili sa inyong mga bahay, susuklian din namin yan ng sakripisyo. Kaming mga taga-pamahalang lungsod ng Maynila. Update naman, dahil sa paglago at papanahon ulit na yung naisip natin na palakihin pa yung ating MIDCC, no? Manila Infectious Disease Control Center sa Santa Ana Hospital. Ay patuloy po ang construction niyan 24/7, yung the other wing, so that we can add up 22 units na rooms for our PUIs and COVID-19 virus carrier. 19 po dyan ay para sa mga pasyente. At yung 3 ay para pa rin sa ating mga health workers o frontliners. Yung dressing area, yung decontamination area, and so on and so forth. So, maraming salamat, Engineer Andres, at 10 ng ating mga kawani sa City Engineering Office, working 24/7, catching up with time. No? And Dr. Padilla, maraming salamat sa iyo at sa iyong mga kasama dyan sa may Santa Ana Hospital. No? At medyo talagang busy po sila ngayon. At hayaan nyo naman, basta tayo, hindi tayo titigil. Gusto ko sama-sama tayo na maging 1, 2, or 3 steps ahead of COVID-19. We will try to do that. So, yan po mga kababayan. Ngayon po naman, bilang impormasyon sa inyo. Sabi ko po sa inyo, nauunawaan ng pamahalang lungsod ang inyong kalalagayan. Marami sa atin, mga kababayan, ay hirapan na at wala nang makain. No? And ang katunayan, ang Maynila, marahil maliit tayo sa lupa, pero marami tayo sa populasyon. 1.8 million Manileños ang dapat na pakainin ng lungsod ng Maynila o pamahalang lungsod. At ito po ay binubuo ng 350,000 families. No? As you all know, we have started distributing food box courtesy of national government and local government. Sa national government, maraming salamat sa DSWD at sa local government naman, yun yung pinangako namin sa inyo a few weeks ago na pinaghandaan natin. Ngayon po, unti-unti na pong dumarating yung ating supply. At huwag kayong mag-alala. The moment dumating ang supply sa City Hall,
Hindi po yan mag-iinit sa City Hall. Ilalabas po natin yan. At ngayon po ay kung makikita ninyo sa screen ay nangyayari po yan kung saan parte sa lungsod ng Maynila. But I would like to remind each and everyone, ang Maynila po ay 896 barangay. Gusto po namin kayong tugunan. Lahat. Dahil ang kompromiso ko sa inyo, walang maiiwan sa lungsod ng Maynila. Nakita nyo naman, pati street dwellers, homeless are being taken care of MSWD. No? And makikita nyo sa litrato, we are following the direction of the national government. Dapat walang pila para patuloy natin tugunan yung panawagan ng national government, yung social distancing. It's a challenge to our supplies. We have money, but the production has its own limit. And every time na may production sila, dadali natin sa City Hall, unhampered, then distribute it as many as possible and as soon as possible. At malugod naming ibalita sa inyo, no? Sa loob lamang ng 24 oras, tayo po ay naka 20,507 families. No? Malayo pa. Pero kahit pa paano ay nagagawa ng paraan ng inyong pamalang lungsod. Malayo pa. Go for 350K families. Yan ang hashtag natin sa lungsod. Pero sa loob lamang ng 24 oras, sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang DPS, MTPB, yung mga BECSI ng Maynila, mga volunteers natin na nag-iimpake. Kasi po, ngayon makikita nyo po, samot-sari na po. Pinamamadali natin. May naka-box, may naka-plastic, may nakasako. Anything na darating na donation at binili ng Maynila, basta dumating agad sa atin dito sa City Hall. Hindi po mag-iinit yan. Ngayon, mga kababayan, mga barangay chairman, mga barangay official, hiningi po namin sa inyo a few days ago ang listahan. Katulad ng bilin ko, walang maiiwang pamilya sa Maynila. Mahirap, middle class, mayaman. Sa lahat, sa Maynila, dapat pantay-pantay. Ngayon, iwasan natin yung mga kulay-kulay, yung mga personal na alitan natin sa ating mga kapitbahay bilang mga punong barangay o opisyal ng barangay. Iwasan natin. Hindi natin kailangan ngayon yan. Ang kailangan natin, umiral sa puso't isipan natin at sa damdamin natin ang pagiging leader ng ating barangay. Mangibabaw sa atin, mga barangay official, ang pagmamalasakit. Ngayon, isa sa mga pamamaraan upang maipakita ang pagmamalasakit ay kung saan huwag naman natin papayagan na may madodoble sa isang pamilya. Sapagkat, mga kababayan, sa isang pamilya na dinoble natin, meron naman tayong isang pamilyang ginutom natin. Maaring makalusot tayo sa mata ng batas o sa mata ng tao. Pero papanagutan natin yan sa Diyos. Sisingilin tayo balang araw. Ano ang ginawa mo sa oras ng pangangailangan ng iyong kapatid? Marahil yan ang itatanong sa atin ng Diyos pagdating ng araw. Kaya, akin ng munting paalala, umiral sa ating mga halal ng bayan ang pagmamalasakit sa kapwa. Huwag natin mamaliin ang datos. Huwag natin kukulangin. Huwag natin sosobrahan. Mahirap po ang gaba
sabi nga ng nanay ko, mahirap po. May panahon ng pagtutuos. In fact, for all we know, kung bakit tayo nagkakanito ngayon, baka pinapaalala na rin tayo ng Diyos sa mga bagay na ginagawa natin sa nagdaan. And this time, baka rin, itong ginagamit ng Diyos na muling umiral sa atin ang ating mga puso at pagmamahal sa kapwa. Yan ang panawagan ko sa mga barangay chairman. We, the city government, cannot do it alone. To have to make it as fast as possible. We need you. But I want you to open your heart to each and every family in your jurisdiction. Forgive, forget, spread love, spread compassion and understanding to your neighbors. Yun po ang panawagan ko sa inyo. Sa mga kababayan nating nanonood, basta po, ang kompromiso ko sa inyo, gabi, gagawin kong araw, araw, gagawin ko pa rin araw. Hindi po kami matutulog hanggat hindi namin kayo naabot. Ayun. Maaari, awa ang Diyos. No? Merong hindi mabibigyan. Umasa po kayo. Gagawa kami ng kaparaanan kung kayo'y nakaligtaan. Nakaligtaang sinadya o hindi sinasadya. We will be there. We will reach you out. We will be there. Okay? So, pumanatag po kayo. Konting sakripisyo sa bawat isa sa atin. Sa finals, tayo rin na magkikita. Kaya po, kung inyong makikita sa inyong mga screen, sa aming mga post, araw, gabi, kani-kaniyang tulong, kani-kaniyang mga obligasyong inatang namin sa mga kawani ng pamahalaan upang tugunan ang pangangailangan ninyo sa inyong hapag-kainan. In our own little way, it may not, maring hindi sapat, pero andyan ang pamahalaan. So, yan po, mga kababayan. Tuloy-tuloy na po yan. Ngayon po nagbababa, magkakarga, magdi-deliver. Magbababa, may darating na supply, magdi-deliver. Basta may dumating kagad supply. Okay? So, yan po ang aking paalala at bilang tanda ng kasiguruhan na ang inyong pamahalang lungsod at national government will do our best in our own little way. Okay? And I hope, if I'm not asking too much, please pray for the safety of those people who will deliver, because I ask them to go to you as fast as possible. Please pray. At sumunod, nais kong ipabatid sa inyo yung ating mga kapatid na nasa Bureau of Jail Management. Nagpadala po tayo ng 10 galong alcohol sa kanila for their sanitation, 10,000 surgical mask, at yung itong 100 pieces para sa ating mga frontliners sa loob ng ating BJNP. At nagpadala rin tayo ng pang-disinfect ng kanilang mga selda, kubol, at pasilidad sa Manila City Jail. Kanina po yan, mga kababayan. At sa ating naman mga empleyado, mga kababayan, katulad ng ginawa namin last week,
yung pagsasabatas at mga orders na ating ginawa. Kanina po, napirmahan ko na po ang inyong mga what you call allotment para doon sa ating financial assistance sa ating mga empleyado na nangangailangan din na tagalungsod ng Maynila. Nais ko rin pasalamatan muli. Let me take this opportunity to thank those people, organizations who are helping us, Manilans. No? Sa ating ABS-CBN Lingkod Kapamilya, kahapon nagbigay sila, ngayon nagbigay sila ulit. 375 pieces crispy chicken, 375 pieces Minute Maid, 750 food packs, 30 boxes of sardines, 30 boxes of meatloaf. Sa Lisukre Lab, nagbigay din to isang araw. Nagbigay sila ulit ng 100 packs of assorted grocery items. Sa Nestle Philippines, 10 cases of Coco Crunch, 1 case of Boost Optimum, 12 cases of Nescafe Original, and 16 cases of Milo. Sa Dynamax Enzyme Enterprise, 6 containers of disinfectant solution. Sa Kenny Rogers, 2,000 food packs. Maraming salamat. Sa MNH Corp Henlin, 61 packs of assorted siomai and siopaw for our frontliners. Phil Chinese Business Association, 10,000 sacks of rice, 50 kilos each, and 20,000 surgical masks. No? At kay Juanito Ang, 300 boxes of Nash coffee and 30 boxes of Sotanghong. At mga kababayan, no? Sa Grand Cafe, 1919, yung paborito nating kape yan sa baba ng Jones Bridge, 800 pieces of assorted bread. Bugsy B, 2,000 pieces of Nutriban and Ensaymada. Sa Dole Philippines, yung bananas, no? 100 boxes of bananas, kababayan. At sa Pure Gold, no? Maraming salamat sa Pure Gold. Nagbigay po sila ng 5 million pesos para sa ating mga kababayang tutulungan sa mga panahon na ito. So, yan po sa mga tumutulong. Maraming salamat sa inyo. Huwag kayong magsawa. And I'm happy that you're trying to be man for others. Sabi nga nung isang kasabihan, let your light shine for the greater glory of God. Thank you very much. Sa mga tumutulong, Diyos na po ang bahala sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. O ngayon, bago ko magsara, mga kababayan, ako'y mananawagan. At itong panawagan na ito ay isang mabigat na babala. Sa dami na ng kinakaharap ng mga kababayan natin, kaliwat kanan, we're facing so many fronts because dahil po ang kalaban natin ay hindi natin nakikita. Tayo po ay nasa giyera at ang kalaban ay si COVID-19 but cannot be seen. Ganon kahirap ang kalaban natin lahat. Kaya hindi ko bibigyan ng puwang ang mga umaabuso na kumpanya o mapagsamantalang kumpanya sa panahon ngayon. You will regret this as long as I am mayor of the city of Manila. You will never be allowed to do business again in the city of Manila. Hindi ko kayo napapayagan na makapaghanap buhay sa Manila sa panahon ng kahinaan ng bawat pamilyang Manileño sa lungsod na inyo pang pinagsasamantalahan at pinagkakaitan ng serbisyo nyo. I hope you know how to read between the lines. Kaya itong panawagan kong babala sa lahat ng puninarya
Ulitin ko ha. Sa lahat ng punerarya, pinakamalaking punerarya, pinakamaliit na punerarya sa lungsod ng Maynila. Kung gusto ninyo na patuloy na maghanap buhay sa lungsod ng Maynila, welcome po kayo. Pero, ayaw na ayaw kong may mauulit na insidente na may isang patay, isang bangkay, habang nagdadalamhati ang pamilya nila na mga naulila, dala ng sakit, dala ng kung anumang dahilan, ay siya ninyong aabusuhin ang kanilang kalugmukan. Wag na wag niyong gagawin yan sa panahon nito. Sinasabi ko sa inyo, nagnegosyo kayo, hanap patay. May namatay, kunin ninyo. Bigyan nyo ng disente at maayos na serbisyo. Kung kayo ay may pangamba na baka namatay sa COVID-19, baka namatay dahil sila ay PUI at hindi pa nabibigay yung tamang resulta, alam nyo din na may mga protocol na kayong dapat sundin. Pinasok nyo yung negosyong yan, din ninyo ang obligasyon na yan. Kaya lahat, sino man, tatanggi sa inyo, darating din ang araw sa awa ng Diyos, at ako'y naniniwala sa awa ng Diyos. Lilisan din tong suliranin na ito. Mariresolve rin ito. At pagbuka ng bukang liwayway, pagdating ng bukang liwayway, suminag na muli ang araw sa lungsod ng Maynila at sa ating bansa. Papapanagutin ko kayo. Kaya, huwag niyong pagsamantalahan ang mga nagdadalamhati natin, mga kababayan. Masakit po yun. Hindi na nila nakita ang kanilang mahal sa buhay, hindi pa nila mabigyan ng maayos at disenteng living. Dahil pinaghihintay ninyo ang aming ospital, may panahon ng paghukom para sa inyo ang pamahalang lungsod ng Maynila. I hope maliwanag po ang aming paalala sa inyo, panawagan sa inyo. I hope malinaw sa mga negosyante ang aking personal na intensyon na proteksyonan, pangalagaan ang bawat pamilyang Manileño at bawat Manileño sa lungsod ng Maynila. Obligasyon ko yun, tutok din ko yun, no matter what is the situation. Sana po, nagkaunawaan po tayo. So muli, mga kababayan, bago kayo matulog,
hindi pa rin kalabisan, makisuyo lamang. Isama natin sa dalangin para sa kanilang kaligtasan ang mga frontliners natin, ang ating mga doktor, nurse, at health workers. At hinihingi ko rin sa inyo, isama ninyo sa panalangin ang mga namatay ng doktor sa pribado at sa publiko, ang mga nagkakasakit na nurse or mga frontliners. Idalangin po natin sila. Marami na po. Wala po kayong idea. Marami nang nagkakasakit. We cannot afford them. We cannot afford for them to be sick. We need them badly. So if I'm not asking too much, please include them in your prayers tonight. Isama niyo sila sa inyong panalangin. At isama niyo na rin ang kanilang pamilya. Dahil ang pamilya nila ay nagsasakripisyo din. So, muli po, at paalala ko rin sa ating mga health workers, frontliners, kung kayo ay mangangailangan pa ng mga kwartong tulugan, pahingahan sa ating mga motel at hotel, pumunta lamang kayo sa City Hall. Napakarami pa ho nating kwarto na voluntarily itinulong sa atin ng mga motel at hotel para maging tulugan at pahingahan ng mga hindi na umuuwing sa pamilya nila outside of Manila na mga frontliners. Welcome po kayo. At huwag niyong iisipin na ito ay pampubliko lamang na pag-aari ng lungsod ng Maynila at pampubliko lamang na ospital na pag-aari ng national government kasama po ang mga pribado. Kung may maitutulong kami sa inyo, mga doktor at nurse or health workers, frontliners, across the board, wala nang boundary. You are most welcome in our office if we can extend assistance. So muli mga kababayan, hanggang dito na lang muna. At bukas na muli. At patuloy po ngayon yung pag-deliver ng mga pagkain. At nawa sa may mga sakit, no? Sana po agad kayo ng Panginoon Diyos na nagumaling na kayo agad. Sa mga nahihirapan, bigyan sana kayo ng kaliwanagan sa inyong isipan, puso't damdamin na maunawaan ang sitwasyon ng Panginoon Diyos. At bigyan na rin kayo ng kagaangan. At sa atin naman, mga Batang Maynila, ulit-ulitin ko, wala pong magmamalasakit sa ating mga Batang Maynila, kundi tayo rin kapwa Batang Maynila. Sa mga frontliners, sa health sector, police, at barangay, no? Maraming salamat sa inyo. Wala po akong maisip pang, masihigit pang salita sa salitang salamat. Kaya kung ito na ang pinakamagandang salita, ay hindi ako magsasawang gamitin ko lagi ang pagkakataon na ito na pasalamatan namin kayong mga mamamayan at bahagi ng pamahalaan. Maraming salamat sa ating mga frontliners. Magandang gabi po at pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Manila, God first. Maraming salamat po.